consistency po sa sinasabi, yan po yung isang maging malaking aspeto po sa gagawing investigasyon sa nangyaring palitan po ng putok ng USAA at ng NBI. Kasi kung hindi pare-parehas o hindi ka consistent sa sinasabi mo, malamang sa malamang ang teorya dyan ng tao nagsisinungaling ka. Tulad nung ginawa ni NBI director nung nangyaring gulo doon sa paligid po ng Senado na nagkaroon nga ng palitan ng putok sa pagitan nga ng dalawang partido, ay ginigiit ni NBI Director Matibag na wala daw NBI doon sa Senado. Alam naman po natin ang Senado ay isang malaking building po yan, hinati lang po sa dalawa. So pagitan lang po niyan dingding at pinto. So ngayon, pinanindigan ni NBI Director na wala raw pong NBI ng mga oras na yon dahil meron daw silang seminar dito sa may Quezon City. Ang Senado nandun po sa Pasay. Ngayon, naglabas din po ng statement itong si Pangulong Bongbong Marcos at sinasabi niya na closely monitor daw niya yung nangyayari sa Senado dahil nga napapanood niya sa mga balita at gaya ng sinabi ni Matibag at yun din ang report niya kay Bongbong Marcos, wala daw NBI doon sa area ng Senado. Pero inorderan niya na umalis na raw yung mga NBI doon, gawa nga ng inaantay pa nila yung magiging sagot ng Supreme Court dahil nag-file nga ng petition itong si Senator Bato sa Supreme Court para nga po pigilan yung pag-aresto sa kanya. Ngayon, nagkakandak na nga po ng independent investigation patungkol nga sa nangyaring to at tinanong itong si Major General Aplaska, yung head capo ng USAA, at dito makikita natin yung kung paghahambingin mo yung dalawa, sino ba yung merong consistency sa mga sinasabi nila at sino yung hindi. So ito, panoorin po natin itong naging interview ni General Aplaska at tingnan nyo kung napanood nyo na yung interview ni NBI Director Matibag. Dito maikukumpara natin kung sino yung sino ba yung nagsasabi ng totoo, kahit sigurado yung mga hindi masyadong nakapag-aral maiintindihan kung sino yung nagsisinungaling sa dalawa. So ito, panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Panoorin natin ha. Pinky Willard, mga kaibigan, nakausap po natin kanina ng personal habang nagkakape dahil medyo kalmado na nga ngayon si Senate President Alan Peter Cayetano. Marami siyang nabanggit pero marami din doon ay hindi pa pwedeng isiwalat hanggang hindi pa siya nakakasigurado. Pero natutuwa po tayo dahil pinayagan po niya ang kanyang bagong Sergeant at Arms na ating makapanayam tungkol sa timeline kung bakit nagkabarilan, bakit kinailangan. Ito, number 1. Tatlo to ipapakita kong interview sa inyo ha. Mula sa Bilyonaryo, TV5 and News 5. Hindi, TV Patrol, sorry, at saka ABS. At ABS at saka GMA pala. Sorry naman. So isipin nyo to ha. Kung stage, kung ito ay nagsisinungaling, hindi mo ito papayagan eh. Hindi mo ito papayagang magsalita. Kasi mahuhuli to eh. Mahuhuli to pag nagsinungaling. Kaya nga pansinin nyo, yung NBI director, kung confident siya na totoo yung sinasabi niya, pa-interview niya nga yung mga NBI na nandun, hindi niya pa. Isa pa yan, pinalulutang nila na ito daw palabas lang, stage lang daw itong nangyaring ito. So napakalaking kalokohan yung pinalalabas nilang yan. Kasi mamaya babanggitin din naman dito ni General Aplaska na malabo yung senaryo yung palabas lang o stage lang itong nangyaring ito. Kasi nga, unang-una, nandyan yung NBI. Hindi naman po hawak ng Senado ang NBI, di ba? So mahirap na paniwalaan yun. Unless kung hindi NBI yung mga nandun sa area ng Senado, pwede mong sabihing stage lang yan at iko-confirm naman ng NBI yan kung talagang tao nila yung mga yan. Kinonfirm naman ng NBI
na tao nila yung mga nandun sa Senado. So, paano magiging stage yun? Kung nagkaroon ng enkwentro sa pagitan ng dalawa dahil nga nagkaroon ng miscommunication. Di niya pa ipa-interview. Kasi mabubuking. Mabubuking. Magkakaroon ng inconsistency. Pero ito, si Cayetano, yung tao niya, yung unang pumutok ng baril. Sige, interview ka. Say the truth. Tell the truth. Tingnan natin. Ito, panoorin natin. Tayo mismo Tangan manonood. ng barilan, sino yung nasa kabilang bahagi ng mga armas? Si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska ay narito. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Ma'am Corina, at magandang gabi din sa ating mga kababayan. Unahin na po natin kung bakit po nabanggit po sa akin dito kanina na mayroon na pong mga staff na tila nakakaalam na may mangyayari. Kasi ang nangyari daw dito ay mayroong mga senador na nag-abiso sa mga kapwa senador na parang binibigyan na sila ng babala na umuwi ka na, umuwi ka na. At ito hindi lang nangyari sa isang senador. May iba pang mga nakakuha ng tawag o text na sila daw ay binabalaan na maganda siguro umuwi ka na. Bakit po ganon? Alam po, Ma'am Corina, since morning of yesterday, we have been constantly receiving reports na the NBI will forcibly serve the warrant to arrest Senator Bato. And then towards the afternoon po, na-confirm po namin through our CCTV and myself, when I went down, nakita ko po na may presence na po ang mga NBI dito sa premises ng Senate. Ito po yung kinikwento ninyo sa akin na Take note. Premises of the Senate. Meron na mga NBI sa premises ng Senate. Actually, isa sa mga kwento na nga dyan, which is ngayon, kino-confirm na rin niya, may mga nagpanggap na media. Media kuno, media-medyahan. Alam mo yung mga nasa pelikula, siguro yung mga baril nasa camera. Yung media-medyahan nila, kunwari media pero hindi pala media. Ayan, linawin natin, linawin natin. it is very irregular that the NBI would conduct checkpoints around the Senate. Tama po, Ma'am. It's very irregular. Saka normally no po, if the NBI would come here, they will have to coordinate with us. Pero on that day po, since in the morning, wala po kaming na-receive na coordination from the National Bureau of Investigation. Ayun, kaya tinatanong ko rin kasi, Usually, meron daw coordination. Pero this time, nakakapagtaka. Bakit walang coordination ng NBI? Alam mo yon? Kung yung Monday nga, nag-coordinate sila doon sa, sa OSAA din Nag-coordinate sila. Sabi nung OSAA, nag-coordinate din daw kay Soto. Kasi si Soto pa Senate President nun If you did that last Monday, but now you didn't, Isip kayo. Kasi nung panahon ni Tito Soto, alam nila na kapartido nila yan, nasa panig nila yan, kayang hudasin yung mga kapwa nila senador. Kaya pwede sila magpaalam. 'Di ba? Kahit yung dating Sergeant at Arms, under yan ni Tito Soto. So siyempre, susunod lang din naman yan. Kaya nga nung 'di ba, umamin din naman si Tito Soto na sinabihan niya yung kanyang Sergeant at Arms na makipag-coordinate nung nagpaalam yung taga-NBI, sinabi niya makipag-coordinate nga doon sa Sergeant at Arms. So kita niyo yung kumbaga napakadali lang naman na kumatok sa bahay ng Senado para alam niyo ipaalam ko ano yung magiging pakay nila. Dahil at this time kasi iba na yung naging Senate President si Alan Peter Cayetano. Alam nilang dito huhudasin yung mga kapwa niya senador, especially si Senator Bato. Alam nilang hindi sila papayagan na ma-serve yung warrant. Kasi tinry na nila nung umaga kasi nga 'di ba sabi nga ni Banat Bay, umaga pa lang may mga nagtry ng pumasok, nagpakilalang media-medyahan para ma-monitor kung nasan si Senator Bato. Nahuli sila ng OSAA, kaya pinalalabas sila. Kaya paano may konti ng ideya or kinukutuban na yung OSAA na
posible na arestuhin si Senator Bato. Kaya alerto sila. Kaya nga minomonitor nila sa kanilang CCTV yung mga nasa paligid. At doon nga nalaman nilang may mga NBI pero hindi pa kumpirmado kasi nga sinabi wala namang coordination na sinasabi yung NBI. So alerto sila na baka ito ay mga mga nag-NBI lang, di ba, sa mga pelikula, nagsusuot ng mga uniform ng mga law enforcement para makagalaw sila ng maayos. So binabantayan ng USAA yun, kaya nakabantay sila sa bawat mga entry-exit point ng Senado tsaka ng GSIS. So makikita nyo rito yung yung consistency na sinasabi nga dito ni Banatway na yung kwento niya na yung may NBA talaga sa area ng ng Senado. Chip kayo. Anong pinapahiwatig nyo? Kung hindi kayo nag-coordinate ngayon, may plano kayong masama. Parang lang yun sabi, di ba? Pag may alak, may balak. Pag di pa alam, may balak. Ganun lang din yan. Pareho lang yan. Di ba? Si Ginoong Aplaska kung bakit kinailangan na sila'y armado. Kasi nga daw mayroong banta na parang inaabangan. Yung nalaman ko po nung ako'y bumaba doon sa common gate namin sa GSIS, nakausap ko po yung general manager ng GSIS. Kinonfirm naman niya sa akin na nag-request po sila ng augmentation from the National Bureau of Investigation para tulungan po silang i-secure yung premises ng GSIS. Premises ng GSIS, pero eto na, yung punto ng nagkabarilan kasi nagka-enkwentro na pala. Ano po yung paglalahad ng timeline noon? Diyan pa lang po doon sa dahilan ni Matibag na humingi daw ang GSIS ng tulong sa NBI para i-secure yung GSIS. Hindi naman trabaho ng NBI yan eh. Kailan pa naging trabaho ng NBI magbantay ng building ng gobyerno para i-secure? Diyan pa lang, alam mo nang merong kasinungalingan to si Matibag eh. Alam mo ng katarantaduhan yung sinasabi niya. Na tinawagan kami, humihingi ng security sa amin para dito sa... Tapos sobrang daming NBI. Feeling ko nga dyan, tinatakot lang nila tong general manager ng GSIS. Kasi kung gusto lang nila i-secure yung premises nila, doon lang sa labas, ngayon yung binabarena, alam niyo, napaka-simple lang naman doon eh. Pwede naman makipag-coordinate yung taga GSIS na sabihin lang nila na doon sa sa Senate na sabihin nila na haharangan muna namin, sasara namin yung mga exit point na ginagamit nyo, na ginagamit din namin, yung mga common area na open para maiwasan yung, kasi merong nandiyan si Senator Bato na posibleng gamitin na exit point at madamay yung GSIS. So pwede naman nila i-coordinate yun doon kasi nga nangungupahan lang naman yung Senado. So bakit ang tanong dito, bakit hindi nagbigay ng abiso yung GSIS through general manager nila na isi-secure yung premises tapos magdi-drill ng ganun. So maraming tanong kasi hindi naman, kasi kung alam ng USAA yun, hindi sila mabubulaga, hindi sila mangangamba na anytime pwede silang pasukin ng NBI. Since wala nga ganung nangyaring coordination at nakikita nila na ang daming NBI sa paligid ng Senado, talagang maaalarma sila at yun nga nangyari. Binantayan nila yung mga lahat ng galaw, lahat ng entry and exit point, yung mga aktibidades sa loob ng GSIS. So lahat yung closely monitor nila. Kaya hindi kumbaga hindi sila nagpapabaya sa trabaho nila. Kalokohan eh. Diyan pa lang, sino maniniwalang gago dyan? Walang maniniwalang gago sa ganyan. Sa ganyang klaseng palusot. Binapansin po daw kayo na parang nagpipilit pumasok? Doon po sa aming CCTV, nakita po namin na mayroon ng mga armado talaga na And so, Sa kanilang CCTV may armado. Tanong. Gamit kayo ng utak ulit. Gamit kayo ng utak.
Yung CCTV ko ba? Ako, meron akong CCTV. Hindi ho para sa masamang gawain, ha? Yung iba dyan, ginagamit yan para sa masamang gawain, eh. May CCTV ka, halimbawa. Pwede ko bang i-install yung CCTV ko sa labas ng aking kondo? Hindi, halimbawa, kasi, di ba, pag nakatira ka sa kondo, i-install mo yung CCTV mo sa hallway. Hindi pwede, di ba? Dapat yung CCTV naka-install sa loob ng kondo mo, sa loob ng unit mo. Alam naman, maglagay ka ng CCTV sa hallway. E di nakita mo yung mga nangyayari sa labas, sa mga sampalan sa labas sa mga mag-aasawa. Oh, yung mga asong ihi ng ihi, di naman pinupunasan ng mga tarantado nilang amo. Kaya ang panghi-panghi na. Di ba? Ano pa? Hindi ako pwede maglagay ng CCTV sa kabilang unit. Sa iba't ibang unit. Paalam kaya ako sa ibang unit, sabihin ko, pwede ba ako maglagay ng CCTV sa inyo? Baka sabihin nun, ano ka, you're such a, maniacal, sasabihin sa'yo, di ba? Hindi, di ba? So, Pero actually, yan yung ginawa ng NBI. Diba? Naglagay sila ng kanilang CCTV, pero hindi CCTV, mga tao ang nilagay nila doon sa GSIS para ma-monitor din nila kung paano nila papasukin o posible nilang pasukin yung Senado, or naghihinala rin sila na baka doon nga dumaan si Senator Bato para tumakas. So hindi natin alam, pero ang bottom line nun ang sinabi ng taga-USAA, closely monitored doon sa CCTV nila, so bantay sarado nila yung galaw ng NBI. so anong punto ko? Yung nakita nila sa CCTV ay dahil yung CCTV ay nasa vicinity ng Senate. Very consistent with what he is saying. Na nakapasok ng NBI. Nakita nila sa CCTV nila na nasa loob ng Senate. Naintindihan nyo? Dito, kitang-kita mo yung consistency ng mama. We reported the information to the Senate President at nagpaalam po ako sa kanya na I will have to go and check kung totoo talaga. With armed Marines. Yes po, nag-assemble po kami ng aming quick reaction team to include the Marines and the PNP. At pumunta po kami doon sa second floor emergency exit. At malinaw naman, nalinawan naman tayo ni Ginoong Aplaska na ang Office of the Sergeant at Arms of the Senate, they do really have Marines in their office. Tama po, ma'am. The Marine contingent po is part of our regular security force dito po sa Senate. Has it always been that way? Dati pa po bang ganun? Nung dumating po ako dito, the first time I was designated sa SAA, inabutan ko na po na mayroon pong Marines dito sa loob. I see. Okay. That is part of their contingency. Meron talagang Marines dyan. So bakit po, kayo po ba mismo ang nag-fire, nagpaputok ng unang beses? Tama po, accurate naman po ng yung report ng NBI na kasi po nung dumating po kami, nakita namin na meron pong mga armadong tao at nakita namin na ano po sila, yung may mga ano po ng NBI. Pero challenge po namin sila kung sino sila, sumagot naman po sila na NBI. And then, as part of our procedure, binigyan ko po naman sila ng verbal warning ba ilapag po yung kanilang mga baril. And then? And then, pero nakita po namin na instead of heeding our verbal warning, tinaas po nila kanilang mga baril. So, that prompted us to fire the warning shot. Eto, step by step. Linawin natin, step by step. Anong ginawa? 1, nakita sa CCTV, so ibig sabihin nun, it is inside the vicinity of the Senate. So, second protocol, o sabihin na natin, second step, nagsabi siya sa head ng Senate, the Senate President. What will I do? Na ginawa niya. Siyempre, inutusan at humingi ng tulong doon sa Marines na talaga namang nakatalaga dyan. Kitang-kita naman natin yun na nagdatingan yung mga Marines. So, 1, ginawa yung una, CCTV. Pangalawa,
nagpaalam doon sa Senate President 3, kumuha ng backup, importante yon. Kasi para mahirap kasi kung OSAA lang yan eh. O, di ba? Baka sabihin nila, ay kasi hawak kayo ng ng Senate. Ito, Marines to. Ito'y hindi magsisinungaling ito. Ito'y ang under ito ng AFP. Pangatlo, nandun pa yung mga pulis. So talagang nasa protocol yung kanilang ginawa. Pang-apat, nag-verbal warning sila. Ibig sabihin, "Shh, baba nyo yung baril nyo." Kasi tama nga naman. Ako kaya magdala ako ng baril dyan sa Senate. Hindi, magdala ako ng baril dyan. Itago ko, kunwari, dito sa aking bulsa. Tapos nakita, may baril ako. Nakaumbok. Amen, sir, ang laki naman yan, ha? Bayot pala, no? Di ba? Nakabukol eh. Yung may bakal ako sa bulsa ko eh. O. Tapos sasabihin nila, oy, sir, bawal yan. Kesa na, binigay ko doon sa aking kaibigan na may iwan sa labas, kinuha ko, binunot ko. Tapos, pinorma ko. Di ba? Eh sana kung maliit lang yun, eh pagbunot ko, sobrang haba nun. Kasi mahaba yung bitbit ng NBI eh. Nagpakilala sila, NBI kami. Sabi naman ito, ibaba nyo yung mga baril nyo. Eh, hindi, pumorma. Kung pumorma yon, ano ang tamang gawin? Barilin mo? Hindi, mag-warning shot ka. Which is tama yun. Warning shot. Ibaba niyo yan. Pa, ano ginawa ng NBI? Tuloy. The warning shot was not intended. At saka makikita nyo rito yung yung protocol, yung SOP sinunod ni General Aplaska. At the same time, nasupalpal dito yung inilabas na statement ni Manang Claire Castro. Kasi sabi ni Manang Claire Castro dun sa kanilang press conference, kasama si PNP Chief Nartates tsaka si NBI Director Matiba, kasi di ba binanggit dito ni General Aplaska na nagkaroon ng verbal challenge muna para tinanong niya kung anong ginagawa doon, sino sila. So bago siya nagbigay ng warning shot. Pero doon sa statement ni Manang Claire Castro, after ng tanungin ni General Aplaska yung armadong tao, hindi pa kasi kumpirmado kung NBI talaga, since although meron naman suot na uniform or may nakalagay na NBI, tinanong pa rin ni General Aplaska kung sino sila, ganyan, diba? Pero sabi ni Manang Claire Castro, pagkatapos daw sabihin NBI, bigla na lang daw pinutokan daw ni General Aplaska. So wala na yung statement na o hindi mo lang sinabi ng taga NBI na nagbigay mo na ng verbal challenge itong si General Aplaska. So ang lumalabas na statement lang ni Manang Claire Castro after na sabihing NBI, pinutok ang kagad ng warning shot, kaya nagkaroon ng exchange ng gunfire sa pagitan ng OSAA at saka ng NBI. Not intended to harm anybody. Kaya nga warning Po, shot sa eh. taas lang po. Hindi kaya merong tatagos yun at merong matatamaan sa taas? Hindi naman. Wala wala pong bubong na. doon sa labas. Nasa ledge po ito. Baka yung demonyo meron doon, mga paniki. I see. Okay, just trying to make sure that there was no harm intended. Nung hindi po nila binaba ang kanilang mga armas, nag-firing shot, nag-warning shot po kayo, ano po ang susunod na nangyari? After po ng warning shot, na-surprise po kami dahil nag-fire back po sila sa amin. So instead na ibaba yung mga baril, di ba, sasabihin na, halimbawa lang, may dala-dala akong, ito yung aking baril. Nakakita sa bulsa. Sir, may baril kayo. Ibaba nyo yan. Binunot ko. Pinorma ko. Hawak ko ganyan. Pinorma ko yung baril ko. Tapos nag-warning shot sa malayo. Kasi malayo sila. Hindi naman niya magkadikit. Kung magkadikit yan, nagkapatayan yan. Nag-warning shot. Sir, ibaba nyo yan. Ang ginawa ko, warning shot yung ginawa nila. Nagputok sa taas, ha. Ang ginawa ko, pinutokan ko sila. Ano sa tingin ninyo ang gagawin ng OSAA? Sorry naman, joke lang yon.
Joke lang yun, joke. Hindi ka mabiro. Di ba? Siyempre gaganti, lalaban na. Ay, sandali, we're going to defend our building kasi hindi naman nila alam kung peking NBI yan. Kasi pwede naman magsuot-suot. Ang dami dyan, nagsusuot-suotan ng NBI. Di ba? Ang dami dyan. Ang yayabang. Minsan, nagsusuot-suotan pa nga ng polis. So, the mere fact na winarningan mo na verbally, hindi sumunod. Nag-warning shot ka na, hindi pa rin sumunod. Pinutukan ka pa. Anong gagawin mo? Alam naman sila pa mag-sorry, sila pa umatras. Siyempre puputok ka na rin. Tama, mali. Kasi kung ako yon, halimbawa, ako yon, nakalimutan ko lang talaga na nasa bulsa ko pala yung baril ko. Ang una ko lang agad sasabi, ay sir, sorry, pasensya na ha. Nakalimutan ko lang, ibibigay ko na po. Ganun. Yeah? Hindi yung hahawakan ko pa, ipoporma ko pa. Gaganyan pa ako. Sandali, hindi pwede. NBI, hindi. Ito hindi pwedeng ganun. Doon pa lang At saka, alam ng NBI na nandun yung mga taga-USAA. Diba, nag-warning Nag-verbal warning, alam nilang taga-USAA yun. Tama yung sinasabi ni Banat Bay Ano ba naman yung after nila magpakilala, sir, hindi kami lalaban, nandito lang kami, sinabi niyo kung ano yung pakay. Diba? Doon lang naman, napakasimple lang naman nung protocol na pares naman nilang alam yun. Na pares silang nasa side ng law enforcement. Yung nga lang, nauna lang nagbigay ng challenge yung USAA. Sana, nag-lay down na lang sila ng kanilang baril or hindi man kahit hindi nila i-lay down yun, di ba? Hawakan lang nila, sabihin lang, sir, NBI po. Nandito lang kami kasi meron pong humingi ng assistance yung taga GSIS at nandito lang po kami para i-comply lang po yung request nila. So, yun lang naman, napakasimple. Ay, ang problema, bakit nag-fireback ng, sabihin natin, ng warning shot yung NBI din? So, siyempre, yung instinct ng USAA, since hindi naman nila inaasahang magpa-fire shot ng warning shot, iisipin nila yung ipinutok ng NBI ipapunta sa kanila. Kaya wala silang choice, kailangan nilang gumanti para ma-neutralize or sabihin natin katapano may paramdam nila yung presence nila na full force sila doon para katapano ma-intimidate nila yung mga taga-NBI. Kung palang kita mo ng tama yung takbuhin, sir. Withdraw po kami ng konti, then tuloy-tuloy na po ang exchange of gunfire. Medyo nakakapagtaka po yun, dahil kung sila po'y talagang accredited NBI, you're all on the same side Yes po. of this government. Bakit hindi na lang po nila sinabing, NBI kami, wala kaming gagawing masama or something like that? Tama po, yun naman po ang normal And Tama yun. At saka, pag sinabing ibaba yung baril, okay sir, ibababa po namin ha. Usap tayo sir kasi meron po kaming pakay dito. Meron po kaming purpose dito. Bababa mo yung baril mo. Una-una, hindi nga kung sino-sino lumapit sa kanila Ito ang lumapit sa kanila. Ito, kilala ng direktor, kilala ng mga taga-NBI, yung mismong leader nila. Kaya good job ka dyan sir ha. Palakpakan ka namin. Sir, aplas ka. Kukunin ko yung number mo ha. Doon sa isa sa mga, alam mo na, mga tao natin dyan, para ako ay mag-congratulate at magpalakpak sa'yo ng personal. At baka pwede ka na rin ma-interview. Hindi, totoo. Para i-congratulate ka. Kasi good job ka dito. Hindi mo inutos kung kani-kanino. Ikaw mismo yung lumapit. Para siguraduhin, kasi ang tawag yan, face value. Alam mo yung pag-face value, alam na nila, okay. Hindi ito kung sino lang na may daladalang baril. Face value, ito yung otoridad sa Senate. So ikaw naman, kung ikaw yung NBI, susunod ka Susunod ka muna. Ay, okay sir. Di ba, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Sa airport. Sa airport, marami tayong kakilala dyan. May karoon tayong kakilalang customs, immigration, police. Pero they have their own jurisdiction, ika nga. Ibig sabihin, ito, dito yung sa police, sa security,
yung meron pa nga silang aviation para sa airport police. Ito yung jurisdiction namin. Pagdating dito, immigration na yan. Respetuhan yan. Dati, ngayon kasi alam ko pwede na daw sila magdala ng baril sa loob eh. Dati, bawal. Kahit pulis ka pa, pagpasok mo, meron ka lang hanggang dyan lang pwede magdala ng baril. At nakikita ko yun. And they will respect that. Kasi yun ang patakaran eh. O dito, customs na dito ha. From here, bawal na magdala ng baril. O dito, immigration na. Bawal na ang magdala ng baril. O bawal, sa mga pulis to ha. O sa mga airport. O dito, hindi na pwede yung mga customs. Kasi ano na ito. Meron silang ganun eh. So kung ikaw, papasok ka dyan, magpapakilala ka. Kaya ka nga may ID. Meron niyang kulay-kulay na ID. Yeah? Yung doon para malalaman kung hanggang saan ka lang pwedeng pumasok. Eh kung sakaling meron kang inuto sa'yo yung boss mo. Sir, meron lang pong si chief, meron lamang pong pinapakuha o pinapa-assist dito sa amin. Ganyan. Magpapaalam ka ngayon. Kasi jurisdiction na nila. Hindi yung, sandali sir bubunot pa ng baril. Yeah, hindi ganun. Kasi nga, respeto. Dito, tama yung tanong ni, magaling magtanong ito si Corina Sanchez. Iba kasi yung tanong ng mga taga-ibang channel. Tama yung tanong niya dito eh. Pare-pareho naman kayo. Bakit hindi na lang sinabi ng NBI, Sir, wala po kaming masamang bakay dito. Mga NBI po kami. Ito po yung credentials namin. Ibig sabihin, yung ID nila, papakita nila yung tsapa nila. Tapos, in good faith, ibababa mo muna yung baril. Yeah? That's how to do it. And alam yan ng bawat authority. Kasi even the police, honestly, they're not allowed to bring guns inside a mall. Unless they are assisted or they're assisting someone inside the mall na ini-request ng mall. Kasi that's a private company. So hindi sila basta-basta pwede magpasok ng baril. Unless naka-uniforme pa sila. Even the NBI knows about that. Kaya katarantaduhan yung binerbal ka na, tapos ang gagawin mo pa hahawakan mo pa yung baril mo, tapos nung winarningan ka na, nakipagputukan ka pa. Kagaguhan yun. Kaya di ba good point yung sinabi rito ni Banat Bay na mismong si General Aplasca yung nanguna doon sa pagbibigay ng verbal challenge. Kasi kilala na siya eh. Yung mga taga-NBI na nandoon, mga veterano naman yun, hindi naman yung mga bagito, yung mga bagong pasok pa lang sa NBI. At the same time, nung pumunta sila nung unang araw na nagkaroon ng bugbugan, nung nabugbog yung isang miyembro ng USAA, alam na nila ang head ng USAA, si General Aplasca. General na yun. Retired general. Tapos hindi binigyan ng respeto ng taga-NBI na pumasok sila sa vicinity ng Senado. Doon pala makikita nyo na yung mayroon talagang intention yung taga-NBI. Meron silang plano na hindi natin alam kung bakit sila talaga nandoon. Na although sinasabi nila na meron nga raw request yung taga-GSIS, pero ang hirap lang paniwalaan gawa ng kung assistance lang naman para i-secure yung building nila. Bakit taga-NBI yung kailangan papuntahin nila at armado pa? Pwede naman pulis ang pumunta doon para magbigay ng assistance. Diba? Yun lang naman yung pinakapunto. Pero bakit kailangan pa nilang magpagpalitan? Or sabihin natin, bakit kailangan pang gumanti ng putok yung taga-NBI? Kilala nila itong si General Aplasca. Guhan yun. Besides, ulitin ko po, wala po silang coordination. Bakit po nandito sila sa premises ng Senate? Nung una po ay itinatanggi ng masidhi at madiin ni Ginoong Matibag, NBI Director, na mayroong presensya ang NBI sa loob mismo ng Senado. Bakit po kayo nahihirapang tanggapin na ito'y kapanipaniwala? Dahil po, based on our information, saka na-confirm din namin sa aming mga CCTV and physically po, nakita namin ang presence ng mga armed NBI agents dito po sa paligid ng Senate. At paano po natin na-establish na taga-NBI po talaga yung grupong yon?
Meron po silang mga uniforme, meron po silang mga ID. Ah, ganun. Okay. Ano po yung tactical bag? Meron po daw tactical Meron mga uniforme at saka may ID kumpleto. So yung palusot na NBI, wala na. Tapon mo na sa basurahan yan. Matibag. Alam na. Okay? At alam na ng lahat. NBI yung mga yun. bag na nandito na sa loob to begin with. Pagkatapos po ng exchange of gunfire po, medyo nagkaroon ng lull at dumating naman yung reinforcement na ni-request namin kay Chief PNP. Sila na po ang nag-clear ng area at doon po nila na-recover yung tactical bag. Ito pong nahuli ninyo na nag-iisang gunman, yung kasamahan po niya nakawala. Yun po, nung nandito na po yung tactical team ng PNP, nakita po nila yung taga-NBI na gusto sanang i-recover yung tactical bag. Oh, ayan ha. Kita nyo. Very coordinated, very in protocol. Hindi nga sila ang nanghuli. Yung pulis ang nanghuli. Yeah? Hindi ko sila nag-request ng barangay tanod. Parang yung palusot ni Matibag na nag-request daw yung GSIS sa NBI na hindi naman trabaho ng NBI. Dito hindi na. So dito makikita natin yung pagiging consistency ni General Aplasca. So meron siyang sinusunod na procedure, protocol kung paano i-handle yung situation ng mga oras na yan. Tulad yan, yung pag-aresto doon sa kumuha ng tactical bag na binalikan nga daw. So hindi USAA yung kumuhuli, hindi yung taga-USAA. PNP mismo ang humuli. So, kumbaga nag-hands down na rito yung taga-USAA dahil tapos na yung trabaho nila to defend yung Senate at tatrabaho na ng PNP yung pag-aresto doon sa taga-NBI na sinasabi ni Director Matibag na driver lang daw yun, volunteer lang daw yun ng NBI. Pero ang tanong bakit siya nakasuot ng NBI ng mga pan-oras na yun? Bakit niya kinuha yung bag? Parang lumalabas pa nga rito na ipinain pa yung driver. Kawawa naman, di ba? Driver lang siya pero siya ngayon yung nadidiin. Siya ngayon yung nakakulong. Dahil sa utos ng mga taga-NBI na lihiti mo. Kasi sabi, volunteer lang daw, hindi daw empleyado ng NBI. Sige, sabihin natin for the sake of arguments, hindi siya talaga taga-NBI. Kawawa naman siya kasi siya ngayon yung madidiin, hindi naman siya empleyado, pero siya yung naiipit ngayon. So yung consistency na sinasabi din dito, kung ano yung report na ibinigay ni General Aplasca kay Senate President Alan Peter Cayetano, same lang na sinasabi nila, kaya pinayagan niya magsalita itong si Aplasca. Pero kung titingnan mo yung interview ni Bongbong Marcos at ni NBI Director Matibag, saliwang-saliwa dun sa nangyari nung mga oras na yon. Wala raw NBI, wala raw baril yung taga-NBI, pinapull out na ni Bongbong Marcos yung taga-NBI. Pero ano yung pinakamalinaw rito? Hindi totoong walang NBI. Hindi totoong hindi nagpaputok yung NBI. So, sino ang mas kapanipaniwala? Yung taga-NBI at si Bongbong Marcos kasama si Matibag, o si General Aplasca at si Alan Peter Cayetano? So, comment down below na lang po kung sino yung mas pinaniniwalaan po ninyo. So, antayin po natin sa mga susunod na araw kung ano po yung mga lalabas na magiging taktika po ng Malacanang para ilihis po yung issue na yan. Kasi ang balita natin, may panibago naman silang ginagawang issue dahil sumablay nga yung mga palusot nila. Una yung hindi raw kumbaga hindi daw pinayagan ni Tito Soto pero nasa loob ng premises yung taga NBI pinayagan, kumbaga may sulat na talagang pinayagan ni Tito Soto, tapos yun nga yung wala daw NBI, mga ganun ba na stage lang daw yan. So lahat yun nasunog na, pero ngayon may pinalalabas silang panibagong anggulo tungkol nga dito kay General Aplasca at kay Senator Bato. So yan ang abangan po natin. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.